Alam niyo ba mga kasawi, ang pag-cheat ng isang tao ay hindi ito aksidente. Lagi niyong tatandaan. Kasi pag nag-cheat ang isang tao ay choice nila ito. Bakit nga ba mga kasawi? Siyempre kung ikaw ay alam mo na may asawa na yung babae or lalaki, pero kapag once na pinush mo pa rin ito, 'di ba? Ibig sabihin, choice mo 'yon sa sarili mo na talagang magluloko ka. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na kaya ka lang nagloko ay dahil natukso ka. Hindi kaya ka lang nagloko ay dahil sa kagustuhan ng iba. 'Di ba? Kaya ka nagloko dahil choice mo 'yon. Choice mo sa sarili mo dahil ginusto mo 'yan. Hindi yan pagkakamali, hindi yan aksidente. Lagi niyong tatandaan, ang pag-cheat ay hindi lang yan iisa ang gumagawa, kundi kayong dalawa. Siyempre, hindi naman mabubuo ang pag-cheat ng isang tao kung isa lang yung nag-e-effort. So, kailangan pag may nag-e-effort, meron din namang sumasagot. Siyempre, hindi mabubuo ang pag-cheat ng isang tao kung isa lang yung nagpapahalaga sa inyong dalawa. Pagkos kayong dalawa ang gumagawa nito. So, sasabihin niyo sa bandang huli na natukso ka lang dahil may nanunukso sa inyo. Pero kung ikaw, pagpalagay natin na tinukso ka, pero lumayo ka, matutukso ka ba? Diba hindi, mga kasabi? So, ibig sabihin, pag may nanunukso sa'yo at natutukso sa'yo, so meaning, kapag sinunggaban mo ito, ay choice mo na yon. So, hindi yun aksidente, sinadya mo yun, mga kasabi. Kasi ibig sabihin, ginusto mo yan na maging cheater ka kumpara na umiwas ka sa tukso, mga kasawi. So, yan lang yung aking advice, mga kasawi. Kapag nakahanap ka ng isang lalaki na loyal, palatandaan ng loyal na lalaki ay ang pagiging seloso at mahal ka nito at hindi magawang magloko. Alam mo ba, ang mga lalaki napakasarap sa pakiramdam na napakaseloso ito sa ating mga babae kasi syempre doon natin nararamdaman ang kanilang pagmamahal sa atin. Andun natin nararamdaman na talagang lahat gagawin nila para lang hindi tayo mapunta sa iba at gawin nila ang lahat para lang sa pag-comfort at pag-effort na gagawin nila sa atin. Alam mo ba mga kasawi, napakasarap sa pakiramdam bilang babae kapag seloso ang boyfriend mo kasi nga, ibig sabihin, mahal ka nito. Kasi hindi naman magsiselos ang isang tao kung talagang hindi ka mahal. Bagkos, ang gagawin niyan kapag ka hindi ka mahal, wala siyang pakiramdam kung ano ang gagawin mo sa mga bagay-bagay, kung saan ka pupunta, kung sino mga kasama, wala siyang pakialam. Hindi siya nagsiselos. Ibig sabihin ay hindi ito loyal para sa'yo. Kasi wala siyang pakialam sa mga ginagawa mo. Pero kapag once na nakahanap ka na lalaki na ganito na loyal at seloso sa'yo, magpasalamat ka mga kasawi. Kasi isa yan sa mga katangian na loyal sa'yo ang boyfriend mo at higit sa lahat ay mahal na mahal ka nito. Tatandaan nyo yan mga kasawi. Kasi ang mga lalaki, bibihira ito magselos. Tatandaan nyo yan. Siyempre may mga lalaki din naman na hindi nagsiselos pero bibihira lang ito na nangyayari mga kasawi. Kadalasan ay napakasiloso ito kasi nga dahil mahal nila tayo mga kasawi. So yan yung aking trivia mga kasawi na ibibigay po sa inyo ngayon. Sino ang nakaka-relate dito mga kasawi kapag once na meron kayong kasabay na isang babae sa bus, pero kapag once na gwapo ang kasabay nito or katabi nitong upuan mga kasawi, kahit na ito ay hawakan, kahit na ito ay akbayan, ay baliwala lang sa kanya. Bagkos ito ay kinikilig kasi nga proud siya dahil katabi niya ay gwapong lalaki, kahit na siya ay akbayan ay baliwala sa kanya. Bagkos siya ay natutuwa pa. Pero kapag once ang lalaki naman ang gumawa nito na hindi ganun kagwapuhan mga kasawi, ang mangyayari ay magagalit ito at baka isusumbong pa ito sa driver or konduktor at sasabihin nito ay baka magnanakaw or manyakaw ang isang lalaki kapag ka hindi kagapuhan kasi nga ang mga babae judgmental. Siyempre hindi naman sa nila lahat na ganito ang ugali ng mga babae mga kasawi, pero kadalasan ay ganito. At syempre mga kasawi, bakit nga ba ganito ang mga kababaihan? Mabilis silang mag-judge kapag ang lalaki ay hindi kagwapuhan, ay sinasabi na kaagad nila na ito ay masamang tao. Pero pag gwapo ito mga kasawi ay talagang tumitili pa sila sa sigaw at proud sila dahil nga gwapo ang naging kasabay nila at kaupo sa upuan mga kasawi. Yan lang yung aking real talk mga kasawi na alam ko na marami kayong makarelate sa real talk natin na ito.
Alam mo ba minsan mga kasawi, napakasakit bilang magulang kapag once yung anak mo ay lahat binigay mo na effort, inalagaan mo simula pagkabata, tapos darating ang araw na pag lumaki ito ay lumalaban sa'yo. Lahat ng binibigay mo sa kanyang effort ay hindi man lang ito magsalita ng thank you dahil sa binigay mo sa akin, thank you dahil minahal mo sa akin at inalagaan mo ko. Pagkos ang pinapalit nito sa'yo ay masakit na salita, pagsasabihan ka kung ano-ano. Di ba napakasakit bilang magulang na minsan kahit lahat binigay mo na sa sarili mong anak, pero wala pa rin ito. Hindi marunong mag-appreciate, di ba? Kaya minsan naniniwala ka ba sa sinasabi na ang anak ay nakakatiis sa magulang, pero ang magulang ay hindi nakakatiis sa anak. Kung iisipin mo, talagang totoo ito mga kasawi. May mga anak talaga na suwail ito pagdating sa magulang. Pero magulang, kahit na gaano kasuwail ang mga anak, ay hindi ito matiis mga kasawi. Bagkos ang ginagawa nito kahit sa paulit-ulit na ginagawa na saktan ang kanilang ina. Pero andyan pa rin sila para magmahal sa kanilang mga anak at hindi ito nakakatiis na mahalin at suportahan ang mga anak nila. Kaya sa mga ganitong senaryo mga kasawi is talagang totoo ito na nangyayari sa ating buhay. Yan lang yung aking advice mga kasawi. Alam mo ba mga kasawi, ang pagmamahal ay para din niyang sugal. Kasi tataya ka sa isang tao na alam mong hindi mo pa alam na talagang mahal ka niya. Siyempre kapag nagmahal ang isang tao, hindi naman talaga natin alam na ibabalik niya yung pagmamahal natin na binigay natin sa kanya. Kaya kapag once na minahal ka rin ng taong mahal mo, ibig sabihin ay nanalo ka. Pero kapag once na ikaw ay niloko ng isang tao na minahal mo, ibig sabihin ay talo ka. Kasi ganun yung pagmamahal mga kasi wala itong kasiguraduhan na kailangang ibalik sa'yo yung pagmamahal at effort na binibigay sa'yo ng isang tao. Kaya sabi nga nila kapag once na nagmahal ka ay kaakibat nito ay masasaktan ka talaga. Kaya lagi niyong tatandaan kapag nagmahal kayo, iisipin nyo ay magtira kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibuhos lahat ang pagmamahal nyo sa isang tao. Kasi kapag once na nasaktan kayo ay makakabangon kayo kaagad, hindi kayo malulugmok. Ayan yung ating katotohanan mga kasawi na talagang laging tatandaan. So yan lang yung aking advice mga kasawi. Alam niyo ba mga kasawi, minsan ang relasyon ay sakit isipin. Alam mo ba kung bakit mga kasawi? Kasi merong relasyon na inaabot ito ng kung gaano katagal, 10 years, 5 years, 3 years. Pero minsan kung mapapansin mo ay nagkakahiwalay pa rin ito. Minsan mas maganda pa na hindi tumatagal yung isang relasyon. Alam mo ba kung bakit mga kasawi? Kasi nga minsan, 'di ba? Dahil pinagpapalit din naman ito sa bagong kakilala. Ayan mga kasawi. Kung mapapansin mo, 10 years na kayo na magkarelasyon, pero ang jowa mo ay may nakilala ito na ibang babae. Pinagpalit ka sa 3 months, 2 months na nakasama ito, 'di ba? Isipin mo, napakasakit yan mga kasawi. Sa 10 years na pagsasama, pinagpalit ka lang sa 3 months, 2 months yan nakikilala. Diba kung gaano kasakit? Alam ba kung bakit mga kasawi? Dahil hindi talaga kayo nakatakda sa isa't isa. Dahil hindi talaga kayo para sa isa't isa. Kaya kahit gaano kasakit mga kasawi, ay kailangan natin itong tanggapin kasi nga walang permanent sa mundong ito. Lahat nagbabago. Yan yung lagi niyong tatandaan. May mga lalaki na kahit gaano man natin sila saktan, kahit gaano man natin sila pagtabuyan, pero hindi sila sumusuko. Alam mo ba kung bakit mga kasawi? Kasi ganon ang tunay na lalaki na nagmamahal sa'yo. Kahit na anong taboy mo sa nila, pero naandyan pa rin sila para sa'yo. Kung mapapansin mo mga kasawi, bakit may ganong tao na lalaki na sobrang mahal ka, kahit na minsan ay sukang-suka ka na sa kanila? Kasi yun ang tinatawag na true love ka na nila. Kaya kapag once na meron kang mahanap na kalalakihan na ganito, wag mo nang pakawalan. Kasi bibihira ito sa mga kalalakihan na ganito magmahal. Na sobra silang
patay sa'yo at higit sa lahat, bibihira ang lalaki na mag-stay sa'yo kahit hindi mo na ito pinapansin, kahit binabaliwala mo na ito, pero naandyan pa rin sa'yo. Kaya kapag once na nagkatagpo ka na nito mga kasawi, wag mo na itong pakakawalan kasi magsisisi ka sa huli kapag once na ito ang papakawalan mo na ganitong tao. Ayan lang yung aking advice mga kasawi. Alam mo ba mga kasawi, kapag nagmahal ang isang tao, halos nabubulag na sila ng pagmamahal neto. Kahit na minsan ang dami nang ginawa sa yung pasakit sa mundo, ang dami nang ginawa sa iyo na panluloko, pero naandyan ka pa rin, nag-stay ka pa rin kasi hindi mo nakikita ang ginawa niya sa iyo. Bagkos ang pinapakinggan mo lang ay yung puso mo, na siya yung mahal na mahal mo at ayaw mong mawala ito sa iyo. Pero mali yun mga kasawi. Kailangan magising ka sa katotohanan na hindi lahat nag-stay sa'yo at hindi lahat permanent, na yung pag-aari mo ay pwede mong pag-aari ito panghabang buhay kasi pwede silang mawala sa'yo sa isang idlap lang. Kaya kailangan mahalin mo ang iyong sarili mga kasawi, para at least kapag mawala man sa'yo at niloko ka, pwede kang makabangon kaagad at huwag kang malulugmok sa isang tao na minahal mo. Yan yung lagi mong tatandaan mga kasawi. So yan lang yung aking advice.